afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Cham, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 11, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Star Centrum Condominium. Dyan yan sa may Malugay Street, Bel Air, Makati. At dadalhin ko natin yan sa may Partas Bus Terminal, sa may Pasay Aurora Boulevard, San Roque, Barangay 149, Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. At habang tayo ay papunta doon, makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Not through a revolutionary government, indeed. Not through a snap election, yes. New election term, yes. But long prison term, yeah. For the plunder. Ganda yun ah. Aling ho yan sa head ng wow. Yan yung statement. Correct. Word. Yan. Hindi yung baktay o ano. Tandaan po natin, the same Lord and Savior that is loving, peaceful, and compassionate is also the same Jesus that turned over tables. Yes. Pharisees. Nagsisimba ng mga... Ito po, yung cardinal na ito, nung siya ay obispo. Yan. Ang binanatan ni Howe, nung siya ay presidente, na trust 101 local 5671 5672 5673. Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, keep right at the wall. Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alam mo ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love. Para sa self-love natin ngayong October 11, 2025 ng Sabado, 75 days before Christmas, 82 days before 2026 na malapit na. Sa ating self-love ngayon, gusto ko namin makiramay sa mga or gusto namin humalili sa mga taong na biktima ng or naging na-experience yung lindol kahapon sa Davao. So, magbibigay po kami ng konting tips para po sa disaster recovery kasi importante po na alalahanin po natin ang mga nakatrauma po kasi ang lindol, lalo na kung nakikita po natin ang mga videos kunwari po sa TikTok kasi karamihan po or marami po sa ating mga kababayan na naka-experience nung lindol. Hindi naman po natin masisi na binubuksan po nila ang kanilang mga cellphone para i-document kung ano nangyari. Nakakatulong po yan paminsan dahil nalalaman ng mga ahensya yung extent ng damage kaagad kasi live. Hindi po ba dati kailangan maghintay pa tayo bago magpadala ng mga videos? Pero ngayon dahil sa mga nandun mismo, nagbubukas na po sila ng mga cellphone nila, ay nakikita na po natin ang mga video. Ano po ang downside naman po nun? Unang-una, kailangan po sana ay buksan ninyo ang mga cellphone nyo kung sigurado na pong ligtas kayo. Kasi baka mamaya nakakahad lang po yan sa pagiging ligtas ninyo. Kunyari, bumababa kayo ng hagdanan para mapunta sa labas ng isang gusali. Eh baka mahulog po kayo sa hagdanan kung nakabukas po ang phone. So ingat-ingat lang po. Alam po namin na gusto nyo i-document ang mga pangyayari pero mag-ingat po tayo. So pag may natural disaster na ganito po, meron pong psychology yan on how you help the victims of a natural catastrophe like an earthquake. Eh malakas po yung kahapon eh.
intensity 7 po yata ang lindol na nangyari sa Davao kahapon. Unang-una po, kailangan maging ligtas muna kayo. Ibig sabihin, hahanap kayo ng lugar kung saan hindi kayo maaapektuhan kung merong mga aftershock o kaya merong pang ligali na or danger na mararamdaman ninyo. So dapat pumunta na kayo sa labas ng isang gusali o kaya sa evacuation center ng airport ninyo. Huwag po natin kakalimutan na ang trauma, nararamdaman din po yan ng kabataan. Hindi dahil bata pa sila ay hindi nila nararamdaman ng takot at pangamba kapag may natural disaster kagaya ng lindol. So kapag lumilikas po tayo, huwag po natin kakalimutan na kumalma. Alam niyo po yung isang viral na isang video, napakakalmado ng isang babae. Pinost po niya yung CCTV ng bahay niya nung naramdaman niya, kasi naramdaman daw niya in all direction sa bahay niya yung lindol. Abay, tumayo lang. Akala mo mag-stretching lang eh. Tumayo dahan-dahan, lumabas ng bahay. At akala mo lalabas lang siya kung hindi mo marinig yung or hindi mo makita yung yanig ng video. Ideally, ganun po dapat sana kakalmado. Pero siyempre, naiintindihan naman po natin na kapag natatakot na tayo, nandiyan na ayan o, ayan. Nakita natin, ayan, napakakalma o. Nakita mo lang, alam mo naman, yan na yung height ng lindol, no? Napakakalmado, lumalabas siya. Akala mo nag-stretching lang sa labas ng bahay, o. Yan po sana ang ideal, yung lalabas. Alam mo po kung bakit? Kasi nakakapag-isip kayo ng diretsyo kapag kalmado. Hihinga, 1, 2, 3, 4 inhales and 6 exhale. Mas mahaba po yung exhale sa inhale. Yun po ang nakaka-regulate ng ating katawan para kumalma. Pero nga po, naiintindihan po namin na pag marami kayo sa isang lugar at pag may sumisigaw na, nahahawa po tayo dun sa panic. So, ang dapat po natin gawin ay tama po yung mga earthquake drills ng mga kumpanya. Kasi po, pinapractice nyo po maging kalmado para pag totoo na, or kung sana po hindi mangyari sa inyo, pero kung mangyari man ito, ay handa po tayo or ready tayo mag-regulate ng ating mga emosyon. Ngayon, kung tayo po ay naka-experience ng ganitong klaseng trauma, hindi naman po natin pwedeng sabihin na hindi na-traumatize sa babae ito, pero napakagandang example na kalmado siya, no? Yung kailangan pong i-process yung trauma na yun. Actually, panoorin nga lang po yung mga video, natotrauma na po tayo, lalo na po kung kayo ay isang biktima ng ito. So, ang una po natin gagawin ay kumalma, huminga, pumikit ang mata. Pag nasa, nasa safe and secure ground na po tayo, huwag po natin kakalimutan ang mga batang kasama natin. Mas mabuti pong bumalik sa routine ang bata para po makapili siya ng seguridad at ng safety. Para ma-process po ang trauma ng isang bata, ang nakaka-save sa bata. So, makakadala kayo ng isang pamilyar na laruan, ito, o isang bagay, dahil sa bagay, kailangan po kayo magmabuti para sa evacuation center o saan kayo mananatili, habang hinihintay na mag-safe tahanan, merong pamilyar na bagay na ginagamit ang inyong anak. Mas makaka-feel safe siya. At ang pinaka-importante po, kapag tumutulong tayo sa isang lugar na na-devastate ng lindol, aside from the physical needs, kunwari pagkain, tubig, damit, kailangan po natin ibigay ng mental health needs ng mga biktima. Ibig sabihin, apart from the doctors na padadala po natin for medical needs, magpadala rin po tayo ng psychosocial experts, meaning mga mental health experts, para po tulungan sila sa process kung ano po nangyari. Kasi importante rin po yun ng mga physical. Okay ha, so dasal po natin lahat ng naapektuhan ng lindol kahapon at sa po, Lord, kung napunta na mangyari ulit ang ganyang kalakas na lindol. Pero alam niyo po, ang
naka-encourage po sa akin habang nandun. At kung naaapektuhan po kayo, Keep left at the medyo front ilimit onto po ninyo ang EDSA panonood towards sa Town social Road. media Boxes kung sa green. tingin ninyo ay naaapektuhan ang mental health Continue ninyo for pag 1 nakakatid kayo kilometer, ng then turn left off the Kasi Brown nakakaapekto po talaga yun. in AI 18 Ang nakaka-encourage lang po every time nakakanood ako ng mga nilang video na napanood ko ay talagang you call out for the Lord. Hindi po ba? At times of fear at your lowest point, tinatawag po nila pang So, pinagdadasal po namin at we're hoping that everyone is safe in Davao, ng koneksyon, para po mabuhay. Kahit mag-isa kayong nabubuhay, walang taong nabubuhay ng mag-isa na mag-isa lang forever. Wala kayong magko-connect kayo sa bibilhan ninyo ng groceries. Yung magko-connect kayo dun sa doktor na pupuntahan niyo pag may sakit kayo. So, walang taong nabubuhay mag-isa. So, dapat ang mga relationships natin ay inaalagaan. At doon po konektado sa ating anniversary topic ay love after kids. Paano palaguin ang relasyon ng mag-asawa habang pinapalaki ang mga anak? Alam niyo po ba, sa isang pamilya, kapag nagkakaroon na ng mga anak, at siguro nararamdaman niyo rin po ito ng mga pamilya ngayon, nag-iiba na ang takbo at prioridad sa buhay. Mas maraming responsibilidad, mas konti ang oras sa isa't isa, pero paano nga ba mananatiling matatag at masaya ang pagsasama kahit busy bilang mga magulang? Kasi syempre, importante ang ating mga anak, pero importante rin kasi na makakita sila ng mga magulang na solid rin yung relationship. Yung minsan kasi pag may anak na tayo, yung anak na, doon na nakasentro sa anak natin, ang ating relationship, nakakalimutan natin na yung core relationship, kung saan nag-umpisa lahat, ay nasa nanay at tatay. Kaya marami rin pong naghihiwalay pagka nagkakaanak dahil nararamdaman nila yung stress sa responsibilidad na yan at nakakalimutan nila yung pagmamahalan nila. So yun ang pag-uusapan natin. Paano nga ba palaguin ang relasyon ng mag-asawa habang sabay na pinapalaki ang mga anak? Okay, so yun ang pag-uusapan natin Marami tayong points na maganda dyan. Pero ang number one, alam niyo po ba na ang transition to parenthood o yung pagiging magulang ay magugulat kayo dito, isang developmental crisis. Ibig kong sabihin, ang mag-asawa or magka-partner na magkakaroon ng anak, kailangan aware kayo na it will be a developmental crisis for your relationship. Bakit po? Ayon sa psychology, ang pagkakaroon ng anak ay hindi lang dagdag responsibilidad. Isa itong developmental crisis dahil natural na bumaba ang marital satisfaction and based on studies ko sa unang 5 taon ng pagpapalaki ng bata. Pero kapag pinaghirapan ng mag-asawa, pwede rin itong maging pagkakataon para tumibay ang samahan. Ano pong ibig sabihin ni Teacher Tina? Kung aware na kayo bago kayo magkaroon ng anak na, honey, sabi ni Teacher Tina, based on psychology and evidence-based lahat na sinasabi natin sa safe space mahirap na pag nagkaroon tayo ng anak. Kung hihirap ang marital or bababa ang marital satisfaction natin, baka mas madalas po tayong mag-away. Or honey, mas madalas tayong mag-away dahil dagdag responsibilidad nga naman na magkaanak. Puyat kayo, nagtatrabaho kayo, mapupuyat kayo dahil meron kayong baby. Susungit kayo sa isa't isa. Susungit si nanay dahil nagbe-breastfeed siya sa gitna ng gabi. Abay, tulog na tulog yung asawa. Gusto mo nang hampasin dahil gusto mong gisingin. Bakit ako lang ang nahihirapan? So kung aware na kayo bago pa kayo magkaanak, ay magiging handa kayo dahil yung mga challenges naman na ganyan, nanay at tatay, yan po nagpapatibay sa ating relationship kung madaanan natin yan ng tama. Okay, so tandaan natin handa dapat tayo bago tayo magkaanak. Ngayon, inandyan na yung baby, napapansin nyo na teacher, lagi nga po kami nag-aaway ngayon, dumating si baby. Shared stress is shared growth. Kung natututo ang mag-asawa na maghati ng stress tulad ng puyat, gastos, parenting challenges, mas lumalalim ang kanilang team identity. Alam niyo kung isa harap you are a team pag nagpapalaki po kayo ng anak. Dapat magkakampi kayo lagi. Ang couples na magkasamang humaharap sa hirap ay mas nagkakaroon ng resilience at
ang ating mga asawa. Iba naman yung sila yung umaga, kukunin na yung alcohol, para naman medyo mas makatulog ng mas mahaba ang activity. Dahil kung naman nagbigat ng gabi, para mag-sleep. Siyempre, muna si baby. Medyo i-elevate sa labas ng kwarto para makatulog si Missy. Shared responsibility or shared stress is shared. Makipagpapalaki tayo. Hindi lang po trabaho ni Missy ang magpalaki ng anak. So, shared responsibility. Yan. Kapag nakita po rin ni Mrs. na nag-share kayo dun sa responsibility, Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.